Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning sa lahat po na kasama ho natin ngayon sa ating pong bahay, sambahan. Dito po, on-site, okay? At sa lahat po ng mga kasama rin ho natin na nakikibahagi sa paglilingkod ho natin sa Panginoon online. So, dalawang klase po yan, no? Meron ho tayong on-site at online. At dahil dyan ay tayo pong lahat po na ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Kahit po kayo nandyan po sa bahay po ninyo, sama-sama ho kayo bilang isang pamilya, ay manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po aming Diyos. Dinadakila ho namin kayo at pinapasalamatan sa inyong patnubay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga na kayo ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na kikindalanin dapat ng lahat, at Diyos namin pong sinasamba. Salamat, Panginoon, sa karunungan na ipinagkakaloob nyo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa kaligtasan. Itong kaligtasan na ito ay nagbigay sa amin ng kaalaman na anuman oras kami bawian ng buhay, Panginoon, kami po ay patungo sa inyong kalangitan. Salamat po, O Diyos, dahil kami inyong pinatawad sa lahat ng aming pong mga kasalanan. At pati ang mga kasalanan, Panginoon, na gagawin pa namin sa susunod na mga taon, ito po'y sakop ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo Jesus, na siyang nagbayad sa aming mga karumihan. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang inyong mga anak sa aming pong pananambahan. Pagpalaan niyo po ang inyong salita na inyo pong ipinagkaloob sa amin, at dalangin namin, O Diyos, na ito'y magbigay pagbabago sa aming pambuhay. At upang kami maging angkop at maging katulad ng inyong anak na si Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming kasalanan, Panginoon, at dalangin ho namin, O Diyos, na ang lahat na itong aming ginagawa ay hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Sa lahat ng mga kabahagi, sa lahat ng mga nasa online, Panginoon, at on-site, dalangin po namin, dalangin ko, Panginoon, dalangin namin lahat na tulungan nyo kami makafocus sa inyo pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so please take your seat. At muli, magandang umaga ho sa inyong lahat. At ngayon po ay nakikita nyo po yan dyan sa inyong pong screen. Tayo po ay magkakaroon ng ating pong ministry conference. Simula na po ito sa darating pong Tuesday, mga kapatid, November 30, December 1 at December 2. At ako po ay nag-message po doon sa ating pong Lighthouse announcement upang ipabatid. Maging doon po sa ating pong Lighthouse praise and prayers upang ipabatid po ito kasi sa napag-usapan ho namin, huling meeting po ng mga kapastoran nung nakaraang Friday, ito po ay series ng mga lessons. Kaya napakahalaga o napakaganda na tayo po ay nandoon sa loob ng 3 araw sa hapon pong yun. Yun po ay ating pong ini-encourage sa lahat po na mag-attend na mga leaders po ng ating pong simbahan, mga ministry heads po natin, mga LEDC, yung mga nagsumama doon po sa ating Hope Beyond at kayo po ay humawak ng inyo pong grupo, yung LED class po ninyo, kumbaga yung ating pong Bible study, kasama ho kayo doon. At ito po ay training din po para ho sa atin. Kaya yun po ang mga kasama ho rito. Yung ating po mga staff, yung ating pong mga ministers ng ating pong gawain. Kaya paki-remind po uli ang bawat isa. At tinatasan ko sina Kuya Abel at pati si Tita Beth na paalalahanan. Sa ngayon po, 7 piraso pa lamang po ang nakapagpadala. So maraming salamat. Actually, ngayon lamang po ako nakapag-send din eh. Pero makapagpadala ho tayo niyan itong linggo pong ito this Sunday. Kaya mamayang gabi,
malaman ho natin, may meeting ho tayo ng ating pong mga staff mamayang gabi. 7:30 po, Zoom meeting, at ibibigay po sa inyo yan link para ho mamayang gabi sa meeting po natin. Ang session po ay magsisimula ng 2:00. Ano ho? Pero meron din pong lunch para doon sa mga leaders po natin, sa mga humawak po ng ating sa Hope Beyond. Ano ho? Pag kayo po ay mag-fill up po doon, meron po doon kayong lalagyan na sinasabi kung kayo pastor, kayo missionary pastor, kayo po ay leaders, no? Kayo po ay Sunday school teachers, or kayo po ay led teacher. Ang isulat niyo po ay led teacher. No? Kung kayo po ay humawak doon sa Hope Beyond ng mga, kung sino man po kayo, ilan bang humawak noon, Abel? More or less? 20, 25? Mga ganon. 30 plus. Oh, so 30 plus mga kapatid. So meron tayong pinapanalangin na 30 plus na mag-register po. At ang ilalagay nyo po ay led teachers. No? Okay? So, kung preacher ka, ilagay mo preacher. So, yun po. Para maging malinaw ho tayo niyan. Ano po? So, may lunch provided po para sa atin. Kaya kinakailangan po na malaman. Kasi kung 2:00 po kayo doon pupunta, magi-start na po yon. Okay? Nakakarinig ako ng ugong pag linalakasan ko yung boses ko. Okay, ayan o. Nag-uumuugong. So, ganun po. At pag nag-register po kayo sa Tatalon, ano ho, yung link po, papadala po uli yan, ay pakisabi na lang po kay Best, kay Tita Best. Kasi ito pong link na ito, diretso po ito doon sa Tatalon, wala tayong means para malaman kung sino-sino ang nagpadala. Kaya kayo na lang po ang magsabi kay Tita Beth po ninyo. Ngayon pong araw na ito, bago matapos ang hapong ito, ay magkaroon po tayo ng final head count kung ilan po ang dadalo sa November 30 ng 2:00 ng tanghali, 31, November 30, December 1, at December 2. No? Meron po naman doon mga selections. Makikita nyo na lamang po yan doon sa link. Pero, ang Pasig po, in general, naka-assign po tayo ng Wednesday ng gabi, December 1. Ano po? December 1, lahat po ng mga miyembro ng Pasig ay ini-encourage na pumunta po doon sa Tatalon sa Wednesday, December 1, at doon na ho tayo, sama-sama na ho tayo doon. Kami, nandoon na ng hapon at hanggang gabi na ho kami doon. Pero yung iba mga members natin na hindi naman led teacher ay so sa gabi ho, pwede ho kayo doon. Okay? So yun po. At alam niyo po ba, ito ang ating pong e-poster ng ating pong ika-26 anniversary ho natin. Okay? Tinagalog lang ho natin yung being edified as one in 2021. Kaya pinagtibay bilang isang gawain. Yun po ang ibig sabihin ng isang gawain natin as one. Isang eklesia dito ho sa Pasig po. Kaya malapit na ho, no? 2 linggo na lamang. Pagkatapos sa next week, December 5, tapos next week uli, December 12. 2 na lamang hong ay i-celebrate na ho natin ang ika-26 na anibersaryo at paghahandog ho ng ating pong pasasalamat sa ating pong Panginoon. Ano ho? Ito yung ating pong Thanksgiving offering, and we hope na tayo po ay naghahanda po rito sa ating pong taunang pagkakaloob na pasasalamat sa ating pong Diyos. Okay? Alam nyo, nung simulang sinabi ng Panginoon, I will build my church, hanggang po sa ngayon, ang ating pong Panginoon,
the Lord Jesus Christ continues to build His church. Patuloy niya pong ipinagtitibay ang kanyang gawain. Patuloy niya pong, hindi po yung I will build my church na itatayo niya pa lamang. Kasi yung build, I will build, ay parang future tense. Pero hindi po. No? Pag sinabi pong I will build my church, patatatagin ng Panginoon ang kanyang eklesiya or simbahan. Patitibayin ng Panginoon ang kanyang eklesiya. No? Pagagandahin pang lalo. Siyempre, pag matibay, maganda. No? At pagagalingin pang lalo, pahuhusayin pang lalo ng Panginoon ang kanyang eklesiya. Yun po ang ibig sabihin ng I will build my church. Kaya hanggang po sa ngayon, pinatitibay ng Panginoon ang ating eklesiya. Yung pong simbahan natin ngayon, 26 years na ho, no? Mas matibay po ngayon, salamat sa Panginoon, kesa nung 10 years old pa lamang tayo. Okay? Nung 10 years old pa lang ang church na ito, di natin kayang bumili ng aircon. I-aircon natin to. Di natin kayang bumili ng mga gadget, mga camera, mga ganyan, mga kapatid. Mga TV-ng malaki. Mamahal kaya ito? Magkano ba ito, John? 100,000? So, hindi naman. Kaya tititsugin lang naman ito. Pero, yun po ibig kong sabihin. Mas lalong pinagtitibay ng Panginoon ang kanyang eklesiya. Hindi po building, ha? Ang tao, eklesiya, tayo ng mga miyembro ng ating pong simbahan. Okay, so ngayon po, dumako tayo sa ating pong mensahe. Kasi mamaya, nandito po yung mga youth, ay magkakaroon tayo ng meeting. Pero wala pa po yung ibang mga youth rito. Shout out po sa lahat ng mga youth. Alam ko pong umulan. Yung mga youth natin, YP at saka SWYP, alam ko po na malamig, umulan, pero hindi po yun excuse na kayo po ay hindi pumunta ho rito. So kayo po na mga magulang, pakilang po, papuntahin po ninyo rito ang inyo pong mga anak na YP or SWYP. Okay? So, ito ang pag-uusapan ho natin ngayon. Ayos? What does it mean if you remain to be anti-vax until this time, 20 months into pandemic? Yan. Manalangin ulit tayo, mga kapatid, kasi baka maraming masaktan sa mensahe pong ito. Kasi bukas po ay National Vaccination Day. Okay? So, anong ibig sabihin? Kung hanggang sa ngayon, ikaw ay anti-vaxxer. Hanggang sa ngayon, 20 months na po ang pandemic na ito, pero hanggang sa ngayon, anti-vaxxer ka pa din. Okay? So, let's pray. Salamat, Panginoon, muli sa inyong salita. Pagpalain niyo ito, Panginoon, sa lahat ng mga makikinig at makita namin ang liwanag sa pamagitan ng iyong banal na kasulatan o banal na Espiritu. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang magbigay ng kaliwanagan kung bakit, O Diyos, ang iba sa amin hanggang sa ngayon ay anti-vaxxer. At nawa, sa pamagitan ng mensaheng ito, ay sa mga susunod na araw o kaya bukas, magpabaksin na po sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So sabi ni Merriam-Webster Dictionary, mga kapatid, ang ibig daw sabihin, yan, hindi nakikita sa screen. Okay. Ang ibig sabihin ng anti-vaxxer ay ito, a person, yan. A person who opposes the use of vaccine. Kapag ikaw po ay ayaw mo ng mga vaccine, marami pong vaccine. May HEPA vaccine, may flu vaccine, may polio vaccine, may rabies vaccine, may malaria vaccine, may pneumonia vaccine. Marami pong vaccine, mga kapatid. Ako, naturukan po ako ng flu vaccine. Naturukan din po ako ng
pneumonia vaccine. Bago pa po nagka-COVID, nagpaturok na po ako natuturukan po ako niyan. Sama ng pamilya ko po. Okay? So, ang ibig sabihin, kapag ikaw ay anti-vaxxer, ikaw po ay anti-HEPA vaccine, anti-flu vaccine, anti-polio vaccine, ayaw mo ho nito. Okay? Lahat na vaccine, ayaw mong ilagay sa inyong katawan. So, okay lang, may right naman tayo, di po ba? At ika nga, buntot mo, hila mo. Okay? So, subalit, meron pang isa. Sabi rito, or regulation mandating vaccination. So, some self-identified anti-vaxxer ay vehemently against all vaccines. So, may mga anti-vaxxers na talagang lahat, walang pinipili, ayaw talaga. Okay? So may karapatan ho naman sila niyan. Opinion po nila yan. At binabasa ko lang po, binabasa ko lang itong definition ni Merriam-Webster. Okay? At subalit, some are skeptical, kasi ito, hindi nyo ito makikita sa sa screen po ninyo. Some are skeptical of specific vaccines. So, meron naman ibang mga Pilipino na okay lang yung flu, saksak mo dyan. Okay lang yung pneumonia, saksak mo dyan. Pero COVID-19 vaccine, no. Ibang usapan ho yan. Okay? So, ang iba, may ayaw. May mga dahilan po. No? Kesyo mayroon silang allergy, no? Medyo ayaw nila, kasi masama sa kanilang relihiyon. Ano po? May maraming dahilan po kung bakit may mga anti-vaxxers. Okay. Now, mga kapatid, ito pong nakikita nyo ay graph. No? Ito po yung COVID-19 graph nung dito sa ating pong bansa. 20 months na ho. At kung nakikita nyo po yun doon sa dulo, okay, nagsimula, yan, nakalagay po doon, February 9, 2020, yung pong sa dulong yon. Ito, October 31, 2021. Okay? Ito yung Delta. No? Ito yung Delta, mga kapatid. Nung pasimula, yan. Okay? Ito yung first wave. Bumaba. Second wave. Bumaba. Third wave. Bumaba. Nasa fourth wave po tayo. At kung hindi ho tayo iingat ngayong Christmas, mga kapatid, baka another wave po uli natin. Okay? Ang iba, hindi na ho naniniwala sa COVID. Marami na akong naririnig kahit doon po sa grocery na pinupuntahan ko. Wala na naman sir COVID kasi hindi nila naranasan. Wala silang namatayan sa kanilang pamilya. Okay? O anuman, sabi ko nga, kung gusto mong malaman kung may COVID o wala, punta ka ng ospital. Kasi hindi sila ng ospital. Siguro malakas naman siguro ang kanilang immune system. Kaya ayaw talaga nila. Ang iba hindi naniniwala na meron COVID. Ano ho? Okay? So mga kapatid, the best pa rin. The best pa rin. Mag-mask. Okay? Ngayon, ang face shield hindi na masyadong required. Pero tingnan nyo po naman yan. Ano ho? Yung taas na yan, umabot yan sa mga 20,000. Oh, yan. Okay? O ngayon, mga ilan na lang ngayon? Mga 200 na lang ngayon. Ang mga kaso-kaso ngayon. O, bumababa, mga kapatid. Pero ito yung kasagsagan na wala nang paglalagyan ang mga pasyente sa ospital. Yan. Yun yung kasong yan. Kung hindi pa rin po kayo maniwala, mga kapatid. Ano po? Sa umaga, 27 po yan ha? November 27. Nasa internet lang ho naman yan. Okay? Now, ito pong mensahe ngayon ay nais ko pong i-encourage ang ating pong mga kapatiran. Dahil ang ating pong eklesiya, ang Lighthouse Ecclesia, mga kapatid, sa pamumuno
ni Bishop Ruben Abante, yan po ang ating pong bishop, ay sumusuporta ho, no, sa bakunahan na ito. At meron ho tayong, nasaksakan na ho siya ng third dose. Ano po? So bukas ho yan, ay meron pong National Vaccination Days. 3 araw po uli, no? Sa November 30, November 29, November 30, at December 1. At ang sabi po dyan, hindi ka maaaring mamarkahan absent ngayon National Vaccination Days. Kaya pwede ka hong magpaalam, basta ikaw po ay nagpabakuna. Ano po? Kaya sa mga kapatiran po natin na wala pang bakuna, yung po mga anak po ninyo na wala pang bakuna, ay pabakunahan nyo na ho. No? Ngayon pa, nalaman ko kagabi, ay pwede na atang bakunahan ang mga bata. No? Hindi lang mga kabataan, kundi mga bata pataas, 5 years old ba na yun? Okay. Anyway. So, punta ho tayo na doon sa ating pong mensahe. What does it mean if you remain to be anti-vax until this time, 20 months into pandemic? Okay? Now, siyempre, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa banal na kasulatan. Ano ho? So, kung sinasabi ho natin mga kapatid, what does it mean if you remain to be anti-vax? Yun po ay sasalaminin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The biblical reason. No? Bakit ayaw mo? Biblically. Kaya yung mga hindi po naniniwala sa banal na kasulatan, di okay lang. Pero kung kayo po ay naniniwala sa banal na kasulatan, ang banal na kasulatan ay may sinasabi. Ano ho? Kasi dapat lahat ho natin na mga gagawin, ikikilos bilang mga Lighthouse Bible, kaya nga meron ho tayong Bible, ay dapat susog sa banal na kasulatan. May mandato na po dito sa Biblia. Susundin lang ho natin. Pati po yung pag-aasawa. Ano po? Pag-aasawa, tanungin niyo ang Panginoon. Panginoon, mag-aasawa na ho ba ako ngayon o hindi? Sagutin ho. Abay, may kasagutan ho yan. Ano po? Okay. Anyway. Una, 1 Peter chapter 2 verse 13 to 15, mga kapatid. Sabi rito, submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to king as supreme. O sinong tinutukoy rito? Na tayo daw po ay magpasakop. To the king, magpasakop sa bawat ordinansa. So, to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do evil. For so is the will of God, that is well-doing, ye may put to silence the ignorance of foolish men. May linagay po ako mga naka-highlights dyan. Submit sa king. Submit sa governors. No? Para yung mga foolish, yung mga ignorant or foolish, yung mga hangal, sabi ng Balaka, hindi po ako may sabi ng hangal, ha, banal na kasulatan, kasi yung pong Tagalog ng foolish, hangal. Okay? So mga kapatid, itong verse na yan ay patungkol sa pagpapasakop natin. At sa gobernador, magpasakop daw sa mga gobernador, magpasakop sa kings, yung mga namumuno, senador, no, congressman, na magawa ho ng batas natin sa ating pong itinalaga. Naniniwala po ba kayo na ang Pangulo ho natin, lahat na Pangulo natin ay itinalaga ng Diyos? Ang Diyos ang may pagsang-ayon sa pagtalaga sa kanila. Sa kanila. Ano? Sabi rito, magpasakop, submit. Okay. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 16 to 17, as free
and not using your liberty for the cloak of maliciousness, but as the servants of God, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Anong context po niyan? Ano? Pag binasa natin yan, ang konteksto, mga kapatid, ay gobyerno, okay? Pamahalaan. Sabi diyan, mamuhay daw tayo ng malaya, bilang malaya, at huwag natin gamitin o gawing dahilan ang kalayaan natin bilang pangtakip sa kasamaan. Mamuhay tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Kaya yung pinakita ko pong verso kanina, 1 Peter chapter 2 verse 13 to 15 po yan. Ang context is government. Okay? Government. O karugtong po, 1 Peter chapter 2 pa din, pero verse 16 and 17, honor all men. Meron bang etsapwera? Wala. Kaya kahit si barangay, kapitan, honor all men. Kasama rin ba tayo di sa honor all men? Opo. Okay? Any government. Alam niyo, pag sinabing government, mga kapatid, kasama dyan sa pamilya niyo. Okay? Yung mga nakakatanda sa inyo, magpasakop. No? Honor them. Kay tatay, honor them. Kay nanay, honor them. No? Kasi sila ang mga nakakaangat, ika nga, sa atin. Love the brotherhood. Alam niyo po itong brotherhood ay hindi po ito actually kasama yung mga kapatiran. Pero since ang context po, mga kapatid, ay government, ang brotherhood pong yan ay kapwa. Ano ho? Love the brotherhood. Ibigin ang inyong kapwa. Siyempre, kapwa Pilipino. Abay, pwede rin naman natin gawitin itong ibigin ang kapwa mananampalataya. Pwede ho naman. No? Dahil sinabi nga rito, lahat pwedeng mananampalataya o hindi. Pero i-honor. Tama? Kaya pag sinabi dyan, brotherhood, kapwa. Fear God, matakot sa Diyos. O, sinong Diyos ito? Ay, itong Diyos. Pero nung sinabing, honor the king, ang king rito, small letter S, ito yung mga namumuno sa gobyerno. Okay? So, ngayon, ang context, government. Anong utos sa atin? Magpasakop tayo. Igalang natin ang government. Igalang natin ang saligang batas. Kasi ho, kahit umalis na ang mga senador, umalis na at palitan na ang mga congressman, umalis na ang presidente at palitan, yung saligang batas, constitution, yung mga nilang batas, nandoon pa din. Hindi nila yun dala-dala. Yun ay batas, saligang batas ng ating bansa. Oh, ngayon, what does it mean if you remain to be anti-vax until this time, 20 months into pandemic? Number 1, you are anti-government. Sabi naman na kasulatan, submit. Okay, pangalawa. Hebrews chapter 13, verse 17. Ano sabi? Obey them that have rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. O, ito namang context na ito, mga kapatid, hindi na ito patungkol sa government. Okay? Pero ang sabi dyan, obey them. Sino ang susundin? Yung may rule over you. Sino may rule over you? And submit to them. Submit yourselves. Kanino tayo magsasubmit? To those who watch for your soul. Okay?
Si Duterte ba, is he watching for your soul? No, 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 no. Si Mayor Vico ba, is watching for your soul? No, 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 no. Si Kapitan ba natin dito, is watching for your soul? No, 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 no. So, hindi na ito government. Obey them that have ruled over you. O, sino itong tinutukoy na ito, mga kapatid? That they watch for their souls, and they must give an account, that they may do it with joy, and not with grief. Eh, sino ito? Okay? So, hindi na ito, mga kapatid. Hindi po ito government. So, una, you are anti-government. Pangalawa, you are anti-authority. Sinabihan ka na ng tatay mo, magpabakuna ka, ayaw mo, anti-authority ka. Anti-authority. Sinabihan ka ng boss mo sa opisina, magpabakuna ka, may authority siya sa'yo, tama? Ba't ayaw mong sundin? Okay, ang pastor po natin, ang tinutukoy po sa verse na yan, ang mga lingkod ng Diyos. Ang pastor po natin ay masugid na tayo po ay, si Bishop Ruben Abante, ay masugid na tayo po ay magpabakuna. Ano ho? Dahil ito ay isang magandang halimbawa. Kung hindi ho natin susundin, sinabi niya na, adi anti-authority tayo. Ini-encourage ko po kayo, magpabakuna ho kayo. Okay? So, kung hindi kayo susunod, adi you are anti-authority. Yun po yan. Next, di ba? May sinasabi ba na nakasulatan? Proverbs chapter 1, verse 2 to 5. Anong sabi dyan? Take note mo niyo po To know wisdom, and instruction, to perceive the words of understanding, dito rin yan. To receive the instruction of wisdom, dito rin po yan. Justice and judgment, dito rin po yan. To give subtlety to the simple, and to the young man, knowledge, dito rin po yan. A wise, utak din. A wise man will hear and will increase learning. Dito rin yan. And a man of understanding, ito rin. Shall attain unto wise counsel, ito rin. Okay? Proverbs chapter 1, verse 2 to 5. Now, Proverbs chapter 1 pa din, verse 7 to 8. Fear the Lord, the fear of the Lord is the beginning of, dito pa din, knowledge. But fools despise knowledge din. No? Yung mga hangal, okay? Yung mga mangmang, ay sila ay walang paghahalaga. They despise ito, wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Okay? So, meron pa. Proverbs chapter 1, verse 29 to 31 and 33. For that they hated knowledge, dito rin yan, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from all fears of evil. Tingnan nyo, yung last verse sabi dyan, subalit ang sino man nakikinig sa akin. Siyempre, kailangan mo ng utak dyan. Hindi ka mangmang. Hindi ka foolish kasi nakikinig ka No? Knowledgeable ka. Okay? Yung mga nakikinig sa Diyos, kung mayroon takot sa Diyos, hindi sila nababalisa. Mapayapa sila. At walang sasapit na mga masama sa kanila. Walang sasapit. Bakit? Nandyan ang Diyos. Protektado ka. Bakit? Meron kang takot sa Panginoon.
O ngayon, anong ibig sabihin yan? What does it mean? What does it mean if you remain to be anti-vax until this time, 20 months into pandemic? Una, you are anti-government. Pangalawa, you are anti-authority. Pangatlo, you are anti-knowledge. Laban ka sa karunungan. Iwinawaksi mo yung karunungan. Okay? Ayaw mo. May sarili kang dunong. Mas magaling ka pa sa doktor mo. Mas mahusay ka pa sa IATF. Yan yun. Mas naniniwala ka pa kay Mang Kepweng at kay Faith Healer, no? Hindi masama yung mag-inhale, mga kapatid. Okay naman yun eh. Okay? Wala naman masama kung magtapal-tapal ka. Pero COVID, ang kalaman ho natin, ibang klase. At may mga marurunong ho niyan. Okay? Well, yung iba naman kasi ayoko. Ay, katawang ko ito eh. Ako ito eh. Ako naman ito eh. Kung mamatay, di mamatay, you are anti-knowledge. Ayaw mo ng tamang karunungan. Okay? Di mapunta na impyerno. Di magkasakit. Oh. Pag nagkasakit ka, mga kapatid, wala kang pambayad sa laki ng pambayad ng na-COVID. Walang pinipili ho. Okay? Di mamatay na lang ako. May sinasabi pa rin yan ang banal na kasulatan. Sinabi ko po, malaya ho naman kayo. Kung ayaw nyo po magpabakuna bukas o sa susunod, malaya. Pero malaya po kayo. May opinion po kayo. Pero may sinasabi po naman kasi, ang banal na kasulatan sa atin, mga mananampalataya at mga naniniwala sa banal na kasulatan. Okay, pang-apat. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Ano pong sabi rito? All things are lawful unto me, but all things are not expedient. Hindi ko nalagyan ng pero lagyan ko, gusto kong lagyan para makita nyo kung anong gusto ko ritong makita ninyo. Expediency. Yan. Okay? Yan, para ano. Yan. All things are lawful unto me. Sabi, may mga magsasabi, malaya naman ako makagawa kahit ano. Totoo po. All things are lawful. All. Lahat. May karapatan ako. Okay po. All is lawful unto me. Okay po. Malaya kang gumawa ng kahit na ano. Okay? Kahit ako po naman may laya eh. Pero ano sinasabi ng Biblia? Yun tayo sa sinasabi ng Biblia. Hindi sa sinasabi ng ating opinion. Opinion mo lang yun eh. Pero ang Biblia, fixed na katotohanan. Anong sabi? Okay. Ito ang sagot natin. Katulad ng sagot ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, hindi lahat na bagay ay nakakabuti. Yun ang ibig sabihin ng, but all things are not expedient. Lahat pwede mong gawin. Lahat. Okay, malaya kang gumawa ng lahat. Kung gusto mo, pero hindi lahat na gagawin mo ay mabuti. Okay? Baka makagawa ka ng isang, pwede mong gawin yan, pero masama yan sa iyo. Pwede mong gawin to, malaya kang gawin yan, pero masama sa iyo. No? Pwede kang kumain ng taba ng baboy, okay lang, masarap yun eh. Katawan ko naman to, nga. Pero masama nga sa iyo. No? Ako, niyayaya ako mag-bike. Okay sana yun eh. Gusto kong gawin. Malaya akong gawin yon. Nga lang nung nag-bike ako, na-trigger yung sakit ko rito. Di masama sa akin. Hindi na ako nagbabike. Yun. Yung iba, nagbabike, sina Caleb, galing. Sina Isjun, yung nakaraan, nagbabike eh. Okay yun. Si Kuya Jun pa, special mention daw. Si Khaled rito eh. Opo,
Pinapayagan ko. Gulat nga si kuya. Daddy, punta kami ng Tagaytay. Bike. Okay. Gulat siya. Pinayagan ko. Okay naman eh. Wala naman problema sa akin yan. Okay? Ay, hindi na sila natuloy. Plano namin, Daddy, pupunta kami sa iikuti namin Laguna Lake. Tama, di ba? Laguna Loop. Yan nga, ikutin Laguna Lake. Na ang tawag, Laguna Loop. Okay Research ko. Okay iikutin nila ito. Bata pa naman yan eh. Ikutin nila. Mas ingat sila. Marunong naman silang mag-ingat na. Malalaki na ito eh. Ayos na. Is John pa. Hindi pa. Ba't hindi kita ba't hindi kayo pababayagan? Parte ng sweldo mo, binibigay mo sa amin. Okay? Kita mo? Magpapaalam ngayon. May lakad next week. Magpapaalam ngayon. Daddy, ito muna. Joke lang. Okay, pwede ho niyong gawin ang lahat. Pero hindi. Lahat na bagay mabuti. Ano pang sabi? All things are lawful for me. Lahat na bagay ay maari kong gawin kahit ano. Pwede ako hindi magpabukuna. Pwede po. Pwede ako hindi magpasaksak. Pwede po. Pwede ako hindi pumunta bukas sa National Vaccination Day. Pwede po. Okay? Pwede ho naman eh. Kaya lang, sabi rito, tingnan nyo maigi naman ang sabi ng banal na kasulatan. But I will not be brought. Siya nga pala. I-share nyo po itong mensaheng ito sa mga kaibigan nyo na hindi pa nagpapabakuna, yung mga ayaw magpabakuna. Share nyo po. No? Share nyo sa magulang nyo, sa tatay nyo. I-share nyo. Okay? Para mapakinggan nila. Kung ayaw nilang pakinggan, okay lang. Ano sabi rito? But I will not be brought under the power of any. Anong ibig sabihin yan? Ngunit, hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Yun ang ibig sabihin. Malaya kang gawin ang lahat na gusto mo. Malaya akong gawin ang lahat na gusto ko. Pero huwag ka magpaalipin. Kasi yung iba, ang ibig sabihin ng pagpaalipin ganito. Ayoko magpabaksin, ayoko magbubaksin. Ayoko niyan. Sama yan eh. Pabaksin na yan. Masisira ang katawan ko. Bukas, next year, zombie na ako. 666 yan eh. Okay? Pag sinanga ko, 666 yan eh. Pag linagyan ako niyan, madidisintegrate ang aking DNA. No? Magkakandarambol-rambol ang aking. Okay? So, pinanindigan. Hanggang sa likuran ng kanyang isipan, bihira. Hindi na ako makakalaro ng basketball, Ayoko yan! Bihira, di ako papapasukin ng aking boss opisina. Okay? Pero tama naman pala, dami mga namamatay. Namatay na nga si nanay, si tatay, ako na lang natitira sa pamilya. Pero, hindi ako magpapabaksin. Tapos patago. Nagpabaksin. Okay? Yun. Hindi ka magpapaalipin sa mali mong tinatayuan. Magpakumbaba ka na lang. Okay, mali pala ako. Hindi pala lahat na paninindigan ko tama. Yun ang ibig sabihin. Kasi sabi ng Apostle Paul, ako din naman eh. Maaari ko namang gawin ang lahat kahit ano. Pero, tandaan nyo mga kapatid, ang sabi dyan, hindi lahat na bagay nakakabuti. Hindi po nakakabuti ang hindi magpa-vaccine. Kasi pag nilagdaan sa batas, na sa mga nag-work sa trabaho, pag nilagdaan, i-require na magpapavaccine ka, ikaw na ang magbabayad. Every 2 weeks, mag-ano ka. Di ba? Alam mo ba yan? Alam niyo ba yan? Sa lahat, okay. Punta ka sa opisina. Ikaw lang nakaganyan. Nakasil ka pa. Okay, magre-report ka sa opisina. Ikaw lang. Naunawaan nyo?
Ayoko mapapaksin. Oh, pambira. Empleyado ka lang? Kung hindi magpabaksin, si June, hindi ko yan papayagan lalabas. Kung hindi magpabaksin, si Nicole, hindi kayo papupunta sa school. Kung hindi magpabaksin, si Neri, mag-quit ka na lang sa trabaho mo. Bakit? Pag nagkasakit yan, wala akong pera, Abel. Pampa-hospital sa kanila. Naman. Yan ang ibig sabihin yan. All things are lawful unto me. Alam nyo, ito to. Alam nyo kasi, yan all things are lawful unto me, kasabihan sa mga Romans. Okay? Yan kasi all things are lawful unto me, kasabihan sa mga Romans. Yan ang kanilang dala-dalang authority ng mga Romans. All things are lawful unto me. Kaya ikaw, Hudyo, bitbitin mo itong isang sakong bigas ng 1 milya. May karapatan ang Romans na gawin yan. Okay? Nasa ba na nakasulat? All things are lawful. Okay, sabi ng Apostle Paul, ako din naman. All things are lawful unto me. Pero, hindi lahat nakakabuti. Okay? At yung pinaniniligan mo, no? Na tinataga mo sa bato, na sabi mo, karapatan ko to. Wow. Baka nagpaalipin na sa'yo. Ngayon. Okay. Oh, next. So, anong ibig sabihin noon? What does it mean if you remain to be anti-vax until this time, 20 months into pandemic? Ano yung pang-apat natin? Then you are anti-expediency. Okay? Oh. Next, last two. Oh, madali lang tayo, di ba? Yung mga youth natin, wala pa. Oh. Romans chapter 14, verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Sandali. Lagyan ko ng kasi para makita nyo kung ano ang gusto kong ipunto rito. Edify. Okay? Edify. Balikan natin. Di ba? Ang ganda mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Nagbibigay sa atin ng kaalaman. Di ba? Nagbibigay sa atin ng knowledge. Romans 14:19. Let us therefore follow after the things which make for peace. Ano ibig sabihin? Sundin daw natin, o kaya pagsumikapan. Sikapin natin gawin ang mga bagay. Lahat na bagay. Let us therefore follow after the things which make for peace. Basta yan po ay sa pangalan ng kapayapaan, pagsikapan natin gawin. Yun ang ibig sabihin. Kuha. Yan talang yun. Di pa tayo tapos. Basta yan ay kapayapaan, pagsikapan gawin. Pag kapayapaan yan, patungkol sa kapayapaan, magsama-sama tayo, suportahan natin. Kapayapaan pala ang idudulot po niyan. Okay? Kaya sabi rito, and the things wherewith one may edify one another. Hindi lamang peace, kapayapaan, kundi pati yung ikakatibay. Pag yan po ay ikatatatag, di magtulungan tayo. Pag yan po ay ikatatatag, one for another, di magsuportahan tayo. Okay? Pag yan po ay para sa ating pong ikakaganda ng ating samahan, ng paglilingkod natin sa Panginoon, to edify, then mga kapatid, be there, be present, support. Yan po ang ibig sabihin yan. Basta patungkol sa peace, sa kapayapaan. Edify. Patungkol sa kalusugan, kagandahan ng kalusugan, para hindi tayo magkasakit. Okay din, di ba? Basta sa kapakanan ng good. The highest good. Okay? Siyempre, pag good dyan,
may peace yan. Meron pa ko isang verse. Sabi rito, ito uli, tingnan nyo ha. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edifieth not. Okay? Ang lahat na bagay, pwede kong gawin, malaya akong gawin. Pwede mong gawin ang lahat na gusto mo. Subalit, ang sabi dyan, hindi lahat edifying. Hindi lahat nakakatulong. Pwede mong gawin ang lahat. Pero baka may magawa ka na hindi magbibigay ng peace. May magawa ka, gusto mong gawin ito. No? Pero yung gagawin mong yon ay hindi mapuproduce ng edifying. Pagsasama-sama. Katulad sa opisina, ayoko na kung ayaw mo magpa-vaccine, hindi yan edifying sa opisina ninyo. Amen? Kung hindi natin palalagyan ng vaccine dahil sa relihiyon natin, dahil sa ayaw natin, yung anak ko kasi may hika, ikaw ba magde-decision yan? Doktor! Kaya nga hinihinga ng certificate. May hika ko kasi, ako rin may hika ko . Di magpa-check up ka. Ang doktor ang magbibigay sa'yo. Wag mong doktorin sarili mo. Ngayon, pag sinabi ng doktor na hindi talaga, okay? Kasi dapat lahat, kung yan ay makakatulong, go! Yan ay ibig sabihin yan. Okay? Mula sa 2 talatang ito, ano masasabi natin? What does it mean if you... yan. Hindi ko na na-edit. Nabigay na kaagad yung answer. Yan ang ibig sabihin. Then you are, you are anti-government, you are anti-authority, you are anti-knowledge, you are anti-expediency, and you are anti-edification of others. Yan. Sarili mo lang iniisip mo . Mayroon pa pala akong verse na hindi na, Ang sabi rito, verse 24. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Naintindihan nyo? Huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling karapatan, kundi ang karapatan ng iba. Ano ibig sabihin yan? Karapatan ko ito, karapatan sabi ng Panginoon. Tayo mga Kristiyano, unahin muna natin ang karapatan ng iba. Di ba joy? Anong ibig sabihin ng joy? In terms of paglilingkod sa Panginoon? Joy, Jesus first, others next, and you. Then you will have the joy. Pag inuna mo yung sarili mo, di, sakim ka. Diba? Masakit po ba? Sabi mo ng Bible . Let no man seek his own. Huwag yung sariling kapakanan. Ako'y nagpapasalamat doon sa mga nag-order ng vaccine. Para sa Unilab, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Bakit? Kasi tinuloy nyo yung order . Dahil kung hindi nyo man magamit sa ating sarili, yung mga mahal natin sa buhay, ay nabaksina na kasi. Pero bilang kasapi tayo ng isang eklesiya to edify ourselves at meron tayong the Great Lighthouse Foundation, di itulong natin sa iba. Di ba? Others. Mano bang maliit na halagang yon? Itulong sa iba na nangangailangan. Dito sa Maynila, wala na pong first dose.
late na, wala ka na. Pero baka meron pa sa mga mahal natin sa buhay na nagbago na yung isip, napakinggan ko si pastor. At least yung kumuha kasama natin doon, pwede natin paggamit sa kanila. Lalo na yung Covovax, aprobado na ng ating gobyerno. Nanawaan nyo? Tumulong sa iba. Huwag natin isipin, puro sarili natin, ako muna. Sabi niya ng banal na kasulatan, yan ang morality ho natin. Okay? Una, pagkatandaan ho natin, noong nagganon tayo, ay sinabi naman talaga ng ating bishop, kung hindi natin magamit, ipagamit natin sa iba. Kaya salamat po, mga kapatid. Okay? So you are an anti-edification of others. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 3. This know also, that in the last days, perilous times shall come. Sa mga huling araw, nasa huling araw na ho tayo, huling panahon, ay darating ang panahon ng kapighatian. Perilous. Tribulation. Alam niyo yung iba kasi, alam niyo kung bakit ayaw yung iba magpapa-vaccine? Kasi kay Antikristo yan eh. Mga kapatid, pagdating po ni Antikristo sa tribulation period, wala na ho tayo rito. Okay? Wala na ho tayo rito. Hindi na ho natin katatakutan yung sinasabi na hindi ka makakabili dahil wala kang 666. Wala na ho tayo rito noon. Bakit ka pa nagpabakuna? Dahil hindi pa ngayon ang tribulation period. Hindi pa nagra-rapture. Okay. For men shall be lovers of their own selves. You see? Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Ako muna. Kapakanan ko muna. Covetous. Ano ibig sabihin covetous? Sakim. Di ba kasakiman yan? Napatunayan ko, mga membro natin talaga, hindi sakim eh. Yung mga nag-order ng vaccine, hindi sakim. Tinuloy nila. Naunawaan nila. Alam niyo ibig sabihin ng covetous? Bukod sa sakim? Pag sinabing covetous sa banal na kasulatan, kakabit niyan sa pera. Sakim sa salapi. Sa mga huling araw, ang mga tao raw, kasama yung mga nagsasabing mga mananampalataya. Pag sinabi po, men, kasama ho tayo doon. Pati kayo, ladies. Okay. Mankind yan, mankind. Anong mangyayari sa mga huling araw? Lovers of their own selves, covetous, boaster, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accuser, incontinent, fierce despisers of those that are good. Ang bibigat ng salita. Ano pa? Sumunod yan, verse 4, verse 5, verse 6, verse 4, verse 5. Traitors, taksil, heady, matigas ang ulo, high-minded, mayabang, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness. Yun. Godliness. Pakanta-kanta ng gospel song. Okay? Paawit-awit sa choir. Hindi kayo yun, ha? Ibang simbahan yun. Okay? May form ng godliness, pa-pray-pray, pa-feeling banal.
having the form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. Oh, ano makikita natin sa mga verses na yan? What does it mean? Ayun na, nakita niya. You are simply selfish and covetous. At hanggang dyan lang po ako, mga kapatid. So, ano yon? Yan, lahat. What does it mean if you remain? Oh, yung mga ngayon lang po nakatune in, okay, sa online natin, sa Facebook at saka sa YouTube, no? Eh, hindi nyo man napakinggan yung iba mga verses, eh, magagalit nga talaga sa akin. Kasi, anong ibig sabihin ng mga taong hindi pa nagpapabautismo hanggang sa ngayon? 20 months na yung pandemic na ito, hindi pa kayo nagpapabaksin. Oh, galit na si pastor, nagsumisigaw na si pastor. Kayo yung mga anti-government, kayo yung mga anti-authority, kayo yung mga anti-knowledge, kayo yung mga anti-expediency, kayo yung mga anti-edification of others, kayo ay simply selfish and covetous. Ayun, wala na. Babay na pastor. From now on, hindi na ako makikinig dyan sa mensahe mo. And I expect that. Okay? Conclusion na tayo. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Thessalonians chapter 2, verse 1 to 3. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Siyempre, ang ating pong Panginoon. Alam nyo kasi, ang dami-dami ngayon mga conspiracy theory. At ang ibang mga kabataan natin, lalong-lalo na yung mga magagaling at mahuhusay sa internet, nababasa niyo yung yan. Nakikita ko nga eh. Mga conspiracy theory, mga kapatid. Eto, makikita niyo rito. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Si Kristo Jesus daw po ay darating muli. Amen? Kailan? By our gathering together. Kailan yung gathering together? Kailan yung gathering together? Anybody? Kailan yung gathering together natin? Rapture! Very good. Galing ni Caleb, ha? Itong jacket, Caleb. Okay? And by the gathering together, rapture po yan. Kasi sa pagbabalik ni Kristo Jesus, rapture, that ye be not be soon shaken in mind and be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. Ano yung day of Christ? Caleb ulit. Rapture! Galing ulit ni Caleb, ha? Nag-aaral. No? Pag sinabing day of Christ, gathering, Lord Jesus coming, rapture po yan. Okay? Alam nyo, ano pang sabi dyan? Tingnan nyo po, Sa pagbabalik ni Kristo Jesus, bago mag-rapture, ito ang warning. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ano yung that day? Caleb? Rapture uli! Ang galing, believe ako sa'yo, Brad. Yung that day, yung rapture, hindi magkakaroon. Hindi babalik si Kristo Jesus hanggat hindi. Ito muna mangyayari. Bago rapture, there come a falling away first. Bago rapture, maraming mga falling awayers. Tama ba, Jason? Bago rapture daw, maraming falling awayers. Yun ang una mangyayari. Bago mag-rapture. Yan ang unang mangyayari. Maraming mga falling awayers. Dating choir, nawala. Dating pastor, nawala. Dating member ng church, wala na. Nag-fall away. Dati nagsabing, I am saved. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas. Woo! At alam ko yan. Pero ngayon, bago mag-rapture,
Wala na siya. Hindi na siya ligtas. Mangyayari yan. And that the man of sin be revealed. Ano yan? Revealed? May ipapahayag. And the son of perdition. Pareho yan. Si man of sin at saka si son of perdition. Mga kapatid, marami. Anong ibig sabihin yan? Verse na ito. Ito yon. Apply natin. Marami daw magiging falling away awayers. Marami magiging mga anti-church, mga anti-church goers, mga anti-morning service coming, lamang, mga anti-afternoon service. Maraming mawawala. Maraming mga anti-Tuesday prayer meeting, mawawala yan sila. Mga anti-prayer meeting, mga anti-meeting, mga anti-ministry conference 2021, mga anti-led class, mga anti-men's group, mga anti-women's group, mga anti-wifey, mga anti-SWYP, mga anti yung sa amin yung anti-Christ, yun anti, no? Nung tininan ko doon sa yung anti-vaxxers, clinic ko yung pronunciation, anti-vaxxers. Anti. Hindi gawin natin. Yung mga anti-CLC, anti-YP, yung ba mga wala rito, anti-YP? Ang iba mga members natin, nasanay na hapon na nag-attend, anti-afternoon service sila. Pag nagpatawag tayo ng meeting ng Tuesday, ayaw nyo mag-attend, anti-Tuesday meeting sila. Yung prayer meeting, hindi ba kayo naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin? Anti-prayer meeting kayo. Sakit naman yun, pastor. Anak nyo, ayaw nyong paturo sa ating pong Children of Light Club? O, di, anti-CLC kayo. Yan. Kaya, anong sabi dyan? O, ito, pangalawa. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4 to 6. Who oppose? O, sino yung nag-oppose? Si man of sin, son of perdition. Karugtong, yung si man of sin, son of perdition, magkasama ho yan. Who oppose and exalteth himself at tinatawag niya ang kanyang sarili, Diyos. He is God. He as God. He is God. Kiniklaim niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. O di, kung siya ay Diyos at hindi naman talaga siya Diyos, ano siya? Di, anti-God. Tama. Remember ye not that when I was with you, I told you these things. And now, what withholdeth he might be revealed in his time. Next. Tuloy, verse 7. For the mystery of iniquity. Sino itong mystery of iniquity? Si anti-God, si anti-Christ, si anti-Spirit. O kung gusto nyo, si anti-God, anti-Christ, anti-Spirit. Yan ang mystery of iniquity. At si mystery of iniquity, siya yung wicked. Siya yun si Satanas. Kaya mga kapatid, yan. Sinasabi ho yan dyan sa atin. Kaya, pati po yung mga, meron din pong, pag ako ba nagsasabi ko, mamaya meron tayong offering mga kapatid, magbigay tayo ng tithes and offering, para sa akin ba yon? Kung ayaw mo magbigay, di ano ka? Utos yun ng Panginoon eh. O, hindi ka nagkakaloob, di ano ka?
Ano? Anti-tithes. Di ba? Anti-tithes. Anti-offering. Hindi anti-Christ. Anti-tithes. Anti-love offering. Anti-faith offering. Anti-first fruit. O sa next week, December 5, meron tayong unang sube ng ating Thanksgiving offering. Oh. Kailan yung huli mong nagbigay niyan? Oh, ngayon. Nakapagbigay ka na ba niyan? Mula nung naligtas ka hanggang ngayon, sa December 12, sa December 5? Oh, di anong tawag sa atin yan? Di ba? Anti-Thanksgiving offerings. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, it is blessed to give than to receive. Mas mapalad, mas masaya ang nagkakaloob kaysa yung tumatanggap. Di ba ang ating illustration niyan, yung Dead Sea? Yung Dead Sea, patay na dagat. Bakit? Ang Dead Sea, ito lamang ang tanging dagat na walang exit. Lahat na tubig papasok. Receive, 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 receive. Pag puro ka lang receive, receive, mamatay ka. Masasama ka doon sa mga falling awayers. Kaya sabi ng Panginoon, it is blessed to give. Kaya ang isang maganda at malinis, masarap tingnan, masarap langayin, na ilog, ay yung merong entrance ng tubig, merong exit, flowing. Okay? Flowing. Kasi pag tayo'y nagkaloob sa Panginoon, Panginoon din ang magsusukli ng ating katapatan. Flowing. Panginoon din. Mula sa Diyos, ikaw gagamitin ng Panginoon. Mula sa Diyos, ikaw gagamitin ng Panginoon. You will receive from God, you will bless others. Ganun po, mga kapatid. Okay? Ano pa? 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12. With all yan. Nakita nyo ang aking hinighlight? Truth, lie, truth. Kasinungalingan, fake news, mariteses. Yan na. Mga marites. With all deceivableness of the unrighteous in them that perish, because they receive not the love of truth. Tinatanggihan nila na ibigin ang katotohanan, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Grabe. Ang Diyos na dahil dito sa pagiging antay mo, kontra rito, ayaw mo rito, ayaw mo rito, ayaw mo ng ganyan. Dahil dito ay ang Diyos pinadadalahan kayo ng makapangyarihan pagkalinlang na mas lalo niyong paniniwalaan si Mariteseses. Mga kasinungalingan. That they all might be dumb, who believe not the truth, but the pleasure in unrighteousness. Kaya mga kapatid, ano ito? Ito yung mga anti-truth. Tanong, ang CLC ba sa Diyos? Amen? Amen. Eh kung negatibo ka sa CLC, di anti-CLC ka. Ang church service ba sa hapon, porque si Abel ang nagtuturo at bata, at hindi ako? Ang service ba sa hapon? Sa Diyos? Eh, kung di ka makattend, adi, anti-Abel ka. Anti-church afternoon service ka, tama? Ayaw ko sa umaga kasi pastor eh. Di anti-morning service ka naman. Gusto ko lang kay Abel. Kasi pastor, may sigaw eh.
Ako nyo? Oh, yung first fruit offering natin, sa Diyos ba? Amen? Hindi ka nagbigay. Ang tanong, anti-first fruit offering ka ba? Thanksgiving natin, mga kapatid. Next week at saka susunod na week. Taon-taon yan, ginagawa ho natin. Hanggang sa ngayon. Pag hindi mo ito nagawa, di, anti-anniversary ka, anti-Thanksgiving ka. Okay? You are anti-truth. Yan ang ibig sabihin yan. At pag na kayo maniwala sa conspiracy theory, okay? Ngayon, magbibigayin tayo ng offering. Tithes. GCash, nandyan po yan. Kung hindi naman, nandun po, ihulog nyo po doon sa tuwal. Wala kayo envelope, nandyan, hingi kayo sa ating usher. Okay? So tayo po'y tumayo at magbigayan tayo ng ating pong offering. Sana po ay maluwag niyong tinanggap sa inyong puso at isipan ang mga talata sa banal na kasulatan. Ano ho? Huwag niyo pong personalin na ito po ay tinuro ko dahil nais ko po kayong patamaan. Hindi po. But I will not apologize myself because what I have said is truth. Not Marites, not Karen. Dami ng version si Marites, no? Marites, Maricel. Ano pa? Marisa. Lakas-lakas pa nga. Ano pa? Maris. No? Manala na tayo. Ito maganda dito. Natatawanan pa rin tayo rito. Okay, so let us give our tithes and offering and let us thank God. If kinausap kayo ng Panginoon sa mensahe pong ito, so, ipagkakataon pa. No? Yan ang magandang sabihin na panindigan nyo. All things are lawful unto me, Pastor. Hindi po ako falling awayers. Mananatili akong tapat sa church. Mananatili akong tapat sa Panginoon. Nagbabackslide lang po ako. No? Pero babalik din po ako. Ayun, okay yan, di ba? Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa inyong salita, O Diyos. Salamat, Panginoon. At ang aming puso ay bukas sa lahat na inyong mga rebukes, maging sa inyong mga pangaral, maging sa inyong mga paalaala, maging sa inyong mga pagbigay ng encouragement, Panginoon. Pagpalaan niyo po, Ama, maging aming pong pagkakaloob at patuloy naman inihahanda ang aming sama-samang pagbigay-pugay sa inyo, Panginoon, sa ika-26 na pagtanghal ninyo po dito sa amin sa lugar ng Pasig. Nilagay niyo kami rito upang maging ilaw sa aming bayan, sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, sa aming opisina, sa lahat, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming pagkakaloob, ang aming pagbibigayan, at sabi niyo nga po uli, Panginoon, sa amin, it is blessed to give than to receive. In Jesus' name we pray. Amen. So mamayang hapon po, meron tayong service. 3 o'clock, no? Punta ko kayo rito, no? Balik na tayo rito sa ating pong church. Okay? So, you may take your seat.